ano na po, kuya, mas second sem na po. Oo nga, congrats! Congrats! Nalampasan na. And, yun. Siyempre, part naman ng buhay natin na may mga pagsubok, di ba? Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Siyempre, alam ko, hindi ka lang basta-basta. Kumbaga, andyan na yung pag-aaral, pero marami ka pang iniisip. So, mahirap sa kagaya mo na di gaya ng ibang estudyante na talagang focus lang sa pag-aaral. Kumbaga, ikaw, marami kang panganay ka, kumbaga, habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka eh. Diba? Itong vlog natin, nag-work ka, pati yung sa Velvet Box. So, hindi biro, mga kalingap. And thank you po kuya sa opportunity po na nakasali po kami sa Velvet Box. Saka sa Velvet Box. Siyempre naman, yun, kumbaga, planado na ni Lord yun. Kasi napakabait mo eh. Kasi kung wala po kayo kuya, siguro hindi po ako nag-aaral, nagtatrabaho po muna. Totoo yun, di ba? Mas sobrang hirap po siguro yung matatrabahoin. Hindi po kaya nung live lang po, naupo lang. Lang safe. Napakadali, di ba? Totoo naman ako kasi na-appreciate mo yung mga ganung bagay na nako-compare mo yung buhay mo before, what if kung di ka na tagpuan ng kalingap na until now na kaya yun yung kinagustuhan din ng mga viewers yung pagiging mo humble, di ba? So yun, tapos yun nga, nag-aaral ka, tapos samahan pa, sabayan pa ng mga mga halo-halong di ba, comments ng kung sino-sino, mga issue, sari-saring issue. Pero, ang mahalaga, nalalampasan mo, di ba? Ang mahalaga, nalalampasan mo yung mga ganung pagsubok. Anong sekreto, anong ginagawa mo para malampasan mo yung mga po kuya, sa ngayon po kasi kuya, may nababasa man po kuya, pero pag alam ko man po hindi magpatotoo yung mga sinasabi po nila sa akin sa social media na yung mga comment po nila, hindi ko na lang po pinapansin. Parang dead man na lang po. Very good yun. Tapos ngayon po, hindi na po ako nagbabasa talaga ng comment. Oo. Focus na lang since andito ka na rin, si Edo kasi andyan. May mapunta yun dito. Pero, yun, gusto ko rin kitang kumustahin mo na. Siyempre bilang kuya mo, di ba? Concerned din ako sa iyo. Kasi, siyempre, hindi na tayo nakakausap ng matagal. Hindi tayo nakakapag kung ma-vlog man tayo, mabilis lang, di ba? So, ikaw, wala ka bang problema na gusto mong sabihin sa akin? Or, mga, gusto mong i-request, mga ganun? Ba't ka naluluha? Joke lang. Hindi, kasi gusto lang kitang kumustahin bilang Kalingap Angel, di ba, na yun, na ang dami ring mga pinagdadaanan. Naluluha na tuloy si Beyonce. Kasi di nga kasi tayo nagkakausap, di ba? Okay lang. Alam ko, may mga part sa buhay mo na nahihirapan ka. Di mo na alam kung saan ka lulugar. Totoo yun, di ba? Di mo alam kung saan ka lulugar, kung sino yung kasama mo, issue. Di ba? Opo kuya, yun po talaga. Kahit nga po mga kaklase ko lang, ini-issue na po na yung, nag-my day po kasi ako dati na, kasama po yung kaklase ko, ini-issue na po yung mga fans. Diba? Yun na yung, yung mga sobrang po, baga kuya, yung sobrang fanatic. Opo. Or, di man kahit sabihin natin na close-minded ba? Opo. Yun nga yung kaya gusto rin kitang kumustahin kasi naunawaan ko yung pakiramdam ng ganun. Lahat na lang ay lahat ay issue, di ba? So, ayan, maging lang po tayo, mga kalingap. Bawas-bawasan po natin yung pagiging ganun. Kasi di naman po pwede na palagi lang sila ni Edsang magkasama. Di ba? Unang-una, nag-aaral po siya. Di mo sila magkaklase ni Edu. Di ba? And kahit nga po mag-asawa na kayo, di naman kayo palagi magkasama, di ba? Hindi naman po requirement na palagi silang magkasama. At hindi po porke na di sila magkasama ay may problema na. Di ba? At ang masama dito kasi si Beyonce yung naapektuhang sobra kasi what if yung mga kaibigan niya iwasan na siya, di ba? Yung mga close niya, iwasan na siya. Iwasan na po din ako na. Kawawa si Beyonce. Siya yung iniiwasan kasi ayaw nilang naghihingi na din po akong pasensya din po sa mga kaibigan ko po na nababash din po dahil sa akin. Totoo. Nay, thank you, Nay.
Pag nakakasama ko po sila, talagang ano, pati po sila nababash. Kaya nag-sorry na lang din po ako sa kanila na sabi ko pa ipagpasensya na lang at hindi man nila alam kung ano Pasensya na talaga po. yung ano. Yan, pasensya na po sa mga kaibigan ni Viancy na nadadamay, ano? And pasensya na rin kay Viancy kasi dahil sa alam ko naman na wala naman kumbaga wala naman tayong pinagsisisihan, Ang gusto lang natin maayos habang maaga pa. Kumbaga mabawasan yung mga ganun. Ewan ko ba kung bakit kung bakit may mga ganun. Minsan din kasi sa mga video, sa mga nakakalabas na video. Kaya pakiusap ko rin naman sa mga nagba-vlog, wag lang din basta-basta tutok ng camera. Wag basta-basta kung magla-live, wag basta-basta magsalita nang wala namang pruweba or kung negative yung sasabihin, better na tumahimik na lang, 'di ba? Kasi doon naman nagsisimula eh. Kasi sa vlog ko wala eh. Pag sa vlog ko lang kayo nanonood, wala namang problema. Kasi wala naman toxic sa pag-vlog natin, no? Kaya yun lang din pakausap din natin sa mga may hawak ng camera palagi na ingatan yung bawat in-upload natin, picture man or video.